na aprobado rin yan ng LTFRB. So, kailangan yung school mismo, chine-check po nila. Actually, hindi automatic. Ito nga, panawagan ko sa mga may-ari ng eskwelahan o mga administrators or principals whoever has a hand in accrediting school buses for entering into a contract with the school service operators. Hingin nyo yung proof na may franchise yung school service na ina-accredit nyo. In that way, malinis mga color operators. Yung mga, yung mga yung mga parents naman, they can also check if before they hire school service for their children, tingnan nila kung may franchise to school service na kasi na hinahire. At ASEC, pahabol lang po, kasi minsan nakikita natin nakakulay dilaw yung school service pero yung plaka nila hindi dilaw. So di ba, hindi po ba dapat yung plaka dilaw din po yan? Tama. Kolorum yun. So, actually, kung makikita naman ng enforcer namin yan, obvious na i-apprehend agad yan. So doon pa lang sa plaka malalaman niya na ASEC? Tama po yan. Alright, maraming salamat po. LTFRB Chairperson Nelson Laluces, good morning po. DILG hihigpitin ang pagpatupad po ng tricycle ban sa mga national highway. Bagamat matagal nang bawal po ito, abay marami pa rin tayong nakikitang bumabiyahe sa mga pangunahing lansangan. Narito ang report ni Susan Enriquez. Ito ang nasaksihan ko sa tinaguriang Killer Road ng Metro Manila, ang Commonwealth Avenue. Mga tricycle, may mga hari ng kalsada sa pagharurot at pakikipagsabayan sa mga mas malalaking sasakyan. Pero matatapos na raw ang ganito umanong sigasigaan dahil maghihigpit na raw ang DILG. Taong 2007 pa, ipinagbawal ang mga tricycle at pedicab sa mga highway. Marami namang mga balitang mga aksidente sa magkailaang bahagi ng bansa na ang aming pananaw kailangan ipaalala muli na ang pedicab sa tricycle hindi maaari siya sa national highway. Pero ayon sa Task Force Commonwealth, kulang daw sila sa tao para magbantay sa kalsada. Bukod dyan, paano naman daw matatakot ang mga mapanghas na tricycle driver gayong magaan lang naman daw ang parusa sa mga lumalabag? Ang kailangan talaga, pag hinulin nila, kukunin ng lisensya, tatanggalan nila ng plaka. Dapat mahigpit. Kailangan talaga mahigpit. Paano kami kikita kung bawal kami sa highway kasi doon kami kumikita sa kabila Tatawid kami, doon kami kumikita ng malaki. Matagal nang bawal yan. Pinagbabawal kami sa highway. Kaso lang, mahal ang binabayad sa amin pag sa highway kami na sa pagtumawid kami sa kabila Paglilinaw naman ng DILG, ang kautusan ay hindi para alisan ang mga tricycle driver ng kabuhayan, kundi para na rin matiyak ang kanilang kaligtasan. Yung nagba-violate nito, may tama siyang linya, tumatakbo siya out of line. Kasi ang nakalagay naman sa prangkesa niya, lahat ng kalsada except national roads and highways. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Sa ibang balita, ilang celebrity at politiko nagsama-sama para isulong ang Purple Ribbon Campaign na sumusuporta sa Reproductive Health Bill. Nagbanta naman ng ilang grupong kontra RH Bill na manguna sila sa civil disobedience sakaling maisabatas ang panukala. Narito ang aking report. Pinabutasan ng ating bayan. Kaya ang RH Bill ay aming sinusuportahan. Ito ang support natin laban sa kabulakan. Pasisindak sa pantalang sipahan. Sa pagkatanghal o sa mga talumpati, palaban ang tono ng madumalo sa paglulunsad ng The Day of the Purple Ribbon for Reproductive Health Bill. Naroon ang mga kilalang personalidad sa politika, tulad ni na dating Health Secretary Esperanza Cabral at Representative Ed Salagman na isa sa mga author ng RH Bill. Present din si dating Pangulong Fidel Ramos na may mensahe sa Pangulo. Mr. President, with due respect, for you to do the right thing, you should now certify the RH Bill as urgent. Agad na tugon ng palasyo, pinag-aaralan na nila ang Consolidated House Bill at ikinukumpara ito sa 5-point statement ni Pangulong Noynoy Aquino sa Responsible Parenthood. Sa mga celebrities, bukod kay Cabangon, dumalo rin sina Jim Paredes, The Don, Lea Navarro at Lea Salonga na may dalang pag-asa ang inawit.
Pinanatawanan niya ang matagal na niyang ikinakampanya kahit sa social networking site na Twitter. And I want people armed with as much information as possible and then to decide for themselves what is the best course for them as a couple. Sa kabila ng paglulunsa ng Purple Ribbon Campaign, hindi naman daw natitinag ang mga kontra-RH bill. Ayon sa simbahan, wala silang balak kumuha ng mga artista para isulong ang kanilang advokasya. Gayunman, patuloy raw nilang lalabanan ang naturang panukalang batas. Ang simbahan ay papatuloy pa rin niyang gagamitin ang kanyang resources, ang kanyang means like the homilies, the meetings. Sakaling umusad daw ang RH bill, banta naman ng grupong Citizens Alliance for the Protection of Human Life, sila pa raw mismo ang mangunguna sa civil disobedience. Instead of paying it to the executive branch of the government, we don't want to pay it to BIR or through the executive branch. Pinaplano o pinapag-aralan if that could be deposited in court. Well, if they don't want to pay their taxes, then they better talk to Commissioner Henares. Sa susunod na linggo, inaasahang pagdedebatihan na ng mga mababatas ang kontrobersyal na panukalang batas sa plenaryo ng Kongreso. Tungkol pa rin po sa mainit na usapin yan, magkakaroon po ng matalas, malalim at matalinong talakayan sa GMA News TV sa ika-22 ng Mayo. Abangan po ninyo ang RH Bill, The Grand Debate. Lindol sa Southeast Spain, 10 patay. At dating California Governor Arnold Schwarzenegger nagsalita na tungkol sa hiwalayan nila ng asawang si Maria Shriver. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.